Nagtatalo ang pickup driver at tricycle driver na yan sa barangay San Bartolome, Quezon City noong Miyerkules ng umaga. Ang pickup driver may hawak na baril. Sumakay ang lalaki sa kanyang sasakyan, umatras at tuluyang umalis. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan pero kwento ng tricycle driver. Una silang nagkasalubong ng pickup sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Nayon. May nakapark daw na sasakyan sa lane ng pickup at kinain nito ang linya ng trike driver. Umatras daw ang tricycle driver at pinadaan ng pickup. Pero pinagbantaan umano siya ng driver na babalikan. Paglabas ng subdivision, muli silang nagkasalubong at doon na raw siya kinat ng pickup. Minura rin daw siya at binantaang babarilin. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ang pickup driver. Pinapapunta ng LTO sa kanilang tanggapan ng driver at registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya ng ginamit na baril. 70 araw nang suspendido ang driving license ng driver. Depende sa investigasyon kung papatawan ng mas mahabang suspensyon o ikakansela ang lisensya ng pickup driver. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang suspect. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos silang sumadsad sa gutter at tumilapon sa kalsada sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Wala po silang suot na helmet ng maaksidente. Balitang hatid ni Jamie Santos. Kita sa CCTV ang tatlong lalaking nag-aabang ng masasakyan sa bahagi ng San Mateo Road sa barangay Batasan Hills, Quezon City linggo ng madaling araw. Maya-maya, makikita ang paparating na humaharurot na motorsiklo. Sa bilis ng takbo ng motor, sumadsad ito sa gutter. Kita rin ang pagkislap nito. Hanggang sa natumbok nito ang isa pang gutter. Tumilapon ang rider at angkas nito. Wala silang suot na helmet. Dead on the spot ang rider at angkas. Nakaligtas ang isang commuter dahil nakatakbo siya bago tuluyang tumama sa kanila ang motorsiklo. Nahagip naman ang dalawang iba pang commuter. Napaupo ang dalawa sa pagtama ng motor. Nagdamo ng sugat sa dalawang binti si Deolito Urungan. Iniinda rin niya ang pananakit ng katawan. Di raw niya napansin ang paparating na motor. Ipinagpapasalamat niyang buhay siya. Patay naman ang ibebenta niya sanang manok. Habang nag-abang kami ng masakyan, biglang may motor na bumangga sa poste tapos umikot, tinamaan kami. Bigla parang kidlat lang bilis ng pangyayari. Hindi kami nakaiwas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Traffic Sector 5 ng QCPD. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, may inaasahang big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, mahigit 8 pesos hanggang 11 pesos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 6 pesos naman ang posibleng mabawas sa kada litro ng gasolina. Isa raw sa mga nakakaapekto riyan ang ceasefire agreement ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Inanunsyo po ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon itong Sabado. Pinabulaanan niya ng Amerika at sinabing mahigit 50 barko ang nakatawid sa Strait of Hormuz itong Sabado. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 ang sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong huwag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan kamakailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid ditong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad nito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Nasa Switzerland ngayon ang delegasyon ng Iran at Amerika para pag-usapan ang pangmatagalang kasunduan para tuluyan ng wakasan ang gera sa Middle East. Binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz. We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern. So far, 2,000
seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz. Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Joseph Maurong nagbabalita para sa GMA News. Patay ang tinaguriang Fur Lola sa Cebu City matapos masagasaan ng isang taxi. Base sa investigasyon, nagpapakain ng pusa ang 76 na taong gulang na si Lola Ana nang mangyari ang aksidente. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian po rin ng buhay kalaunan. Kapitbahay ng biktima ang nakabanggang taxi driver. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang kaanak ng biktima matapos mangako ang driver na sasagutin ang gastusin sa pagpapalibing. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang nakabanggang driver. Taong 2023 nang maitampok sa Balitang Bisdak ng GMA Regional TV ang storya ni Lola Ana na tinagurian ng pamilya ang mga pusa at aso sa kalsada. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng bus sa Quezon City. Ilang minuto bago ang aksidente, kinompronta ng ilang residente ang lalaki dahil daw sa pambabastos. Balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Kinokompronta ng dalawang bata ang lalaking nakadilaw sa bahagi ng Perdue Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City, pasado alas 9 kagabi. Ang lalaking nakadilaw nang hipo umano sa nanay ng mga batang kumokompronta sa kanya. Ayon sa biktima, biglang pumasok sa kanilang bahay ang lalaki at doon na ginawa ang umano'y pangmomolestya. 3 beses pa raw nagpabalik-balik sa kanilang bahay ang lalaki kaya nagpa-blotter na siya sa barangay. Hinawakan po yung dalawa po kami, yung isa po, hinipuan niya na. Sa sobra pong kalasingan, hindi niya na po alam siguro kung ano po yung ginagawa niya. Kaya po nagkakamali na siguro din siya ng pasok ng bahay. Nangyari ang pinakauling insidente ng pambabastos ng biktima kagabi. Hindi raw nila kilala ang lalaki na nangungupahan daw sa lugar. Nag-hysterical po ako, sumigaw ako. Tapos yung anak ko rin po, sinigawan po siyang, bastos ka. Tapos lumabas na po. Matapos kumprontahin ng mga anak ng babaeng hinipuan niya, mabilis na umalis papalayo sa lugar ang lalaki. Sa kuha ng CCTV, makikitang biglang huminto ang bus na ito sa di kalayuan sa kanto ng New York Avenue at Perdue Street. Ang lalaking nambastos, nasagasaan na pala ng bus. Dead on the spot ang lalaki na hindi pa nakikilala. Dinala na sa QCPD Traffic Sector 3 ang bus at ang driver nito na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang pulisya at barangay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Daan-daang yoga enthusiast ang nagsama-sama sa pagdiriwang ng International Yoga Day sa India kahapon. Kahit sa loob ng tren, ang ilang pasahero na mag-participate sa pagiging flexible and healthy. Marami rin ang nakilahok sa isang garden sa New Delhi at maging sa isang barko sa Kolkata na bahagi ng Guinness World Record attempt para sa synchronized yoga. Ginawa rin yan sa New York sa Amerika na pinungunahan ng mga eksperto at tinawag na Mind Over Madness Yoga. Sa Tel Aviv Port sa Israel, ginawa ng mga yoga enthusiasts at mga bisita ang 108 sun salutations na tradisyonal na yoga meditation and endurance challenge. Ipinagdiriwang ang International Yoga Festival para mag-raise ng awareness tungkol sa benepisyo ng pagyoyoga. Isang sawang natagpuan sa loob ng tangke ng bao-bao o tricycle sa Bayugan, Agusan del Sur. Natuklasan niya na may-ari ng isang gasolinahan nang magpapakarga sana ang may-ari ng bao-bao. Sinubukan itong sungkitin ng may-ari ng bao-bao pero pinigilan ng may-ari ng gas station dahil posibleng magdulot ito ng panganib sa ibang motoristang nagpapakarga. Umalis ang bao-bao nang hindi nakapagpagasolina. Hindi malinaw kung naialis niya ang sawa sa tangke. Payo ng Department of Environment and Natural Resources, manatiling kalmado kung makakita ng ahas. Huwag itong bubulabugin at hayaan lang itong umalis ng kusa. Kung hindi naman umalis ang ahas, tumawag agad sa mga otoridad para maialis ang ahas.
Posible raw magkaroon ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ayon sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, 12 pesos kada kilo ang posibleng ibaba ng presyo ng LPG. Kung sakali, malapit na raw bumalik sa dating presyo ang LPG bago sumiklab ang gyera ng Amerika, Israel at Iran. Posible raw magpatuloy ang pagbaba ng presyo, depende yan kung matuloy ang peace deal. Kaugnay sa magiging trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee at iba pang issue, kausapin natin sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Sir Rafi. Good morning. Unang-una siguro, reaction niyo muna sa naging pahayag ni Senator Alan Cayetano na tuta raw kayo ni Senador Ping Lacson habang tuta naman daw ng Malacanang ang kapatid mong si Rafi Tulfo, pati na po si Tito Soto. Hindi na ako magre-react, Sir Rafi, kasi hahaba. Maganda siguro, magtrabaho na lang po. Ang papanawagan ko kay Senator Cayetano. Pasok na lang po kayo, sir. Tulad po ng kapatid po ninyo, pumasok na nung last week. At yun yung mga kasamaan, Senadora Loren, Senadora Villar, sila Senador Bongo at Senador Marcoleta. Pasok na lang din po kayo, sir, para meron pong minority floor leader po. So, minority leader. Mas maganda po pag dito lang tayo magdiskurso, wag na po tayo sa Facebook. Mas maganda dito lang po tayo sa Senate magdiskurso. Ganun na ho ba talagang panawagan nyo ngayon na talagang tigilan na yung name calling, tigilan na yung bangayan at balik na sa trabaho? Opo, sir. Ang dami ko na ho nakakausap. Talagang dismayado po. Talagang sobrang baba na natingin nila sa Senado. Parang lahat kung sino-sino na lang daw yung tao na pumunta dyan. Kaya nga po, dati po, very high regard po nila ang Senado. Ngayon, parang katawa-tawan ho silang nangyayari at hindi po namin nagagawa ang batas. Kaya panawagan po sa mga kasamahan ko po, lalo na po sa minorya, pasok na lang po tayo para marami tayong magawa ho ng batas. May hinahabol po tayo . Ika nga, isang buwan po tayo walang ginawa. So, we have to catch up, Sir Rafi. Balikan lang po natin, paano po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva para makumpleto na yung kinakailangang numero para makapaghalal ng Senate President? Gusto lang mo rin kasi ni Senator Joel, katulad po ni Senator Cheese na magtrabaho. May napipigilan po yata sila dati. May nagsasabi sa kanila mga pumasok, pakita natin yung ating puwersa. Pero sila deep down inside, gusto po nila magtrabaho. So alam nila kung may mga responsibilidad sila hindi lang po sa grupo, kundi sa komunidad at sa buong bayan. So, they shifted po, pumasok po sila, yung dalawa po. Besides, may marami din magkakaibigan naman po kami, magkakumpare kami dyan sa Senado. Yung nga lang, nasa minority ka, itong isa nasa majority. Pero at the end of the day, Boss Rafi, nag-uusap-usap naman yan . Magkukumpare yan, magbe-best friend yan . Kaya, over a cup of coffee na sama ka na dito. So, nainganyo. May mga magkakaibigan naman kami lahat, Sir Rafi. Para lang po malinaw, may napag-usapan bang kapalit o kasunduan sa pagdalo ni Senator Villanueva sa special session kahapon? Wala po sa power namin sa Senate. Yan po ay nasa ombudsman. Hindi po namin pwede i-bargain yan kasi pag nangako po kami kung sino man kumausap sa kanya isang senador at sasabihin ng ombudsman hindi pwede, di mapapahiya po yung senador. Ang naipangako po yung committee, I think binigyan po siya ng higher education na committee, yun lang po naipangako. Normal naman po yun para maingganyo na sumama ka na dito, bibigyan namin itong committee na ito. Total, ever since naman si Senator Joel Villanueva ang may hawak ng Committee on Higher Education, yan yung gusto niya. So, yun ang naipangako sa kanya pagkaalam ko. Nabanggit niyo po, marami pa kayong hahabulin. Kaya naman po bang maaprubahan lahat ng mga prioridad na kailangan yung tapusin? Sana po, before SONA, kagaya po nung yun nga po yung kagandahan na pumasok po yung ilang minority, sila Senadora. Nung pumasok si Senadora Pia Cayetano, nakipag-diskurso sila, talaga nagpalitaktakan sila ni Senadora Ontiveros patungkol doon sa anti-hospital detention bill. So nakita na may mga loopholes yung batas, may mga butas ng konti na kailangang ayusin. Courtesy of course, observation po ni Senadora Cayetano. So importante po, meron din po tayo, kagaya po namin,
Yun po yung AIX bill po na yan na medyo hindi po kailangan pang nakikiusap po mga kasamahan namin sa Kongreso na pag-aralan pa nila dahil may mga provision po doon na hindi nila gusto or hindi po nila pa maintindihan. So, kailangan hong pag-usapan sa BICAM. Maraming mga batas na kailangan po, mga panukalang batas na kailangan paspasan ho. Matanong na rin po namin, anong dahilan po ni Senator Chis Escudero kung bakit hiniling na huwag nang mapasama doon po sa inyong komite, sa Blue Ribbon Committee? Tingin ko ho out of delicadeza kasi nga po nabanggit siya. Alam niya na mag-iimbestiga po yung Blue Ribbon ng mga flood control. Nabanggit ho siya. I believe it was out of delicadeza pero hiningi niya po yan sa Senate President Gatchalian na hindi na po siya sasama. So, ayan po, pag pinagbigyan po na hindi siya kasama. Kasi all members na po ngayon. Dapat 17 lang po ang total pero 22 na lang kami. So, lahat na po, sinama na ho namin. Hanggang ngayon po ba siya pa rin ang napipisil na maging presiding officer sa impeachment case ni Vice President Duterte? I'm not so sure ho, kasi naka-leave din ho lahat kami. Pero dati ho, before we went on leave, siya yung sinasabi na magiging impeachment trial manager po namin. So, yun po yung actually hiling niya. Pero yun po ng ilan na baka daw may bahid dito dahil meron siyang naging issue nung nakaraang impeachment na hinawakan niya, yung impeachment case ni Vice President Duterte. Ano po reaction niyo roon? Actually, ang masasabi ko lang yun, Sir Rafi, nasa grupo yan, sa majority, yung decision na yan. So I'll just leave it that decision po sa mga kasamahan ko po sa mayorya, lalo na po sa aming Senate President, si Senate President Win Gatchalian. Okay. Abangan po natin ang mga mangyayari dyan sa Senado. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hapon. Maraming salamat din po. Ako si Senator Erwin Tulfo. Wagi ng gold at bronze medal ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sa 13th Senior Men's Artistic Gymnastics Asian Championships sa Zunyi, China. Nakakuha po ng 14.700 na final score si Olympic double gold medalist Carlos sa finals ng floor exercise. Habang 14.300 naman ang final score ng kanyang nakababatang kapatid. Ito po ang first senior continental podium win ni Eldro. Japan ang nakakuha ng silver medal. Bahagi po ang kompetisyong ito ng paghahanda ng magkapatid para sa nalalapit na Asian Games sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa bansa. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes po, good morning po Ms. Connie at sa ating mga takasubaybay. Nasaan na po ang lokasyon at saang direksyon ng tinatahak ng Bagyong Francisco sa mga sandaling ito? Latest location natin para kay Francisco kanina alas 10 ng umaga, nasa layong 620 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa May, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 155 km per hour at pagbukso na umaabot ng 190 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Sa mga lugar pa rin ho yung posibleng direktang uulanin ngayon ng Bagyong Francisco? Opo, so ito pa rin areas ng Cagayan at Batanes starting tomorrow. Sa akin hindi pa nakakaranas sa mga pag-ulan pero starting tomorrow, asahan natin yung mga direct effect or yung mga direct effect ng mga rainbows itong si Bagyong Francisco. Okay, may mga lugar po na inulan ng malakas kagabi tulad dito sa Quezon City. Aasahan ho ba nating araw-araw yung thunderstorm tuwing hapon o gabi? Yes po, no. So itong mga severe thunderstorms na tulad nung nagpaulan sa Kalakhang, Maynila last night, asahan po natin, hindi lang po ito sa Metro Manila posibleng mangyari, no. So for the next few days, kahit na magiging malayo yung ating bagyo sa ilang portions ng ating bansa, asahan pa rin po natin yung mga usual na mga afternoon to evening ng mga thunderstorms. May iba pa hubang sama ng panahon kayo na monitor sa labas ng PAR, sir? Sa kasalukuyan, bukod dito kay Francisco, may binabantayan tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin as of 10 a.m., 2,745 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So sa ngayon, maliit pa naman yung chance na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy yung ating monitoring dahil tumataas
yung possibility of development sa mga susunod na araw. So, yung movement naman po nito ay mananatiling malayo sa ating bansa. Yung pong mga lugar na inulan ho ng yelo tulad po dyan sa Atok Benguet, meron din naman na Namuuho, na Ipo-Ipo dyan sa Malabon. Ano ho yung paliwanag kaya dito? Yes po, yung mga phenomenon po na ito, yung mga weather phenomenon na ito, yung mga hail formation as well as yung mga pamumuo ng short-lived ng mga tornadoes na ito, ay hazards po yan na dulot ng severe thunderstorm. So short-lived naman po yung mga ano na ito, pero maghanda pa rin po tayo sapagkat kung meron pong severe thunderstorm sa isang lugar, isa po ito sa ating mga inaasahang mga hazards sa dulot ng phenomena na ito. Alright, marami pong salamat sa inyong update na yan sa amin. Thank you po and magandang tanghali. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Samantala, arestado na ang 3 sangkot sa pagpatay sa isang foreign national na nakita po sa loob ng SUV sa Nueva Ecija noong nakaraang linggo. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, considered case solved na nga ng Police Regional Office 3 ang insidente kung saan may natagpo ang isang bangkay sa loob ng SUV sa Barangay Pia sa General Tinio, Nueva Ecija noong June 17. Iyan po ay matapos maaresto ang mga sangkot sa krimen. Natukoy ang biktima bilang si Shin Bong-sub, 37 years old, isang Korean national na nagnenegosyo ng mga Korean beauty products sa Pilipinas at naninirahan sa Angeles City. Formal siyang nakilala sa tulong ng Korean Embassy at kanyang pamilya. Lumabas sa investigasyon na huling nakitang buhay si Shin sa Clark, Pampanga. Sa tulong ng CCTV footages na subaybayan ng mga investigador, ang galaw ng sasakyan ng biktima mula Pampanga hanggang Nueva Ecija kung saan ito natagpo ang inabandona. Nabawi rin ng mga otoridad ang getaway vehicle at naaresto si Aldrin Torres. Sinundan ito ng pagkakaaresto kina Andrea Mones na kilala rin sa alias na Harin at Aaron Justin Manuel o alias Jao. Ayon sa Police Regional Office 3, si Manuel ang itinuturong gunman sa pagpatay. Nakumpirma rin ang deformed 9mm bullet na nabawi sa crime scene ay pinaputok mula sa 9mm Taurus revolver na nakumpiska kay Manuel. Itinuturing ito ng mga investigador na mahalagang forensic evidence na direktang nag-uugnay sa baril sa kaso ng pagpatay. Lumabas din sa investigasyon na si Mones ang taong dapat sana ay kakausapin ng biktima bago ang insidente. At sinabi ng pulisya na siya umano ang mastermind. Inimbestigahan din na may utang umano itong 200,000 pesos sa biktima. Ayon sa mga investigador, may mga nakalap na ebidensya nag-uugnay kay Mones sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen kaya siya inaresto. Nakasampa na ang kaso at na-inquest na ang mga suspect. Tiniyak din ni Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez sa publiko kabilang ang mga dayuhan na ninirahan at nagnenegosyo sa Central Luzon na patuloy na titiyakin ng pulisya ang kaligtasan ng mga mamamayan at papanagutin ang mga lumalabag sa batas. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Bago ang world premiere ng GMA Public Affairs romantic drama na You're My Favorite Song, all-out support ang ipinaramdam ng Cap Ford shippers. Hindi ka tumitigil. Ilang taon mo na akong ginaganyan. Paano pag sinabi ko siya na ginawa mo dahil gusto kita? Yan ang pakilig din na Caprice Cayetano at Clifford sa kanilang acting challenge sa fan meet sa Quezon City. In character din ang dalawang Sparkle Stars at Cap Ford fans na nakasuot ng school uniform. G rin ang Cap Ford na nakipagkumustahan at nagpa-picture with fans at nagpasalamat sa kanila. Excited na rin sila sa kanilang series. Grabe, nagpapasalamat po ako kasi sobrang bilis. Ang dami pong sumusuporta sa aming lahat sa You're My Favorite Song. Kaya sana po manood po tayong lahat sa ating mga TVs. Ang dami talagang sumuporta sa trailer namin, sa mga teasers, sa mga plugs. Ang daming nanood, ang daming nag-react. Nakakatuwa na sa trailer at teaser pa lang madami nang nakaabang. Nag-guest naman sa Kapuso Morning Show ng unang hirit ang ilang cast ng You're My Favorite Song. Kabilang dyan sina Sparkle Stars Princess Alia, Lee Victor, Giomana, Cairo Lazarte at Andre Fajardo. Kwento ng cast, hindi lang basta Gen Z kilig ang hatid ng series. May mga life lessons din daw tungkol sa family, self at tungkol sa pangarap. Nagsample pa si Princess sa theme song ng series na Amba, na siya mismo ang kumanta. Mga kapuso, abangan mamayang 4 p.m. ang You're My Favorite Song
sa GMA Afternoon Prime. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may nangungumusta sa atin. Oo nga, lalo na kung manggagaling yan sa ating kaanak, kaibigan, o iba pang malapit sa ating puso. Gaya na lang ng isang maglolo sa Cebu. Tay, kamusta tay? Ayan, tila napawi ang pagod ni Lolo Virgilio Peñas mula sa pagtatrabaho sa bukid nang marinig ang boses ng apong si Hughes Cooper Menchie Nunez sa CCTV. Kwento ni Menchie na taga Cebu City, tanging ang kanyang lolo at lola ang magkasama sa kanilang bahay sa Danao. Kaya nagpakabit sila ng CCTV noon para ma-monitor sila. Nang silipin niya ang CCTV noong May 7, agad niyang kinumusta ang kanyang lolo na tulala at tila malalim ang iniisip. Abotenga naman ang ngiti ni Lolo Virgilio habang kausap ang apo. May 9 nang mag-reunite ulit ang maglolo nang umuwi si Menchie sa Danao. Ayon kay Menchie, balak ulit nilang bisitahin ang kanyang lolo at lola sa July 10 para i-celebrate ang 76th birthday ni Lolo Virgilio. Libo-libong netizens ang naantig sa heartwarming moment ng maglolo. Certified Main character! Ayan naman ang maganda sa teknolohiya, di ba?